98% ready na raw ang planong pangseguridad para sa APEC Summit. Ininspeksyon na rin kanina ang mga lugar na pagdarausan ng mga aktibidad. Pero hindi pa man nagsisimula, nakatikim na ng matinding traffic ang mga motorista dahil sa mga inilagay na harang para sa APEC lanes. Live mula sa Makati City, may report si Marisol Abduraman. Marisol? Jessica, handang-handa na nga ang ating gobyerno kung latag lamang sa seguridad ng pag-uusapan. Para yan sa gaganaping APEC meeting na dadaluhan ng mahigit 20 APEC leaders. At gaya nga yung sinabi kahit sa susunod na linggo pa, ngayon pa lang, nakaka-apekto na nga o nararamdaman na nga ang epekto niya sa mga lansangan tulad na lamang dito sa EDSA. Isang linggo pa bago magsimula ang APEC Summit, pero ngayon pa lang, ramdam na ng mga motorista ang matinding traffic na inaasahan pa sana sa kasagsagan ng pagpupulong. Sa EDSA, nailagay na ang mga barrier para sa dalawang innermost lanes ng kalsada na siyang magsisilbing APEC lanes. Nakasikip pa eh. Kasi dati maluwag-luwag ako nakakapasok sa looban. Kung minsan ngayon, wala na. Hindi na ako makaasingit. Kasi hindi naman nila sinusunod yan eh. Please expect inconveniences pagdating sa ganitong pagkakataon. Ito po ay nagaganap after 20 years. Humihingi kami ng paumanhin sa ating mga kababayan sa mga inconveniences na nagagawa po itong paglatag natin ng seguridad. Bagamat bukas pa sa ngayon sa lahat ng motorista ang gagawing APEC lanes, nakalala raw sa sitwasyon sa matraffic ng araw ni EDSA ang mga inilagay na harang ayon sa mga motorista. Naglabas na rin ng abiso para sa mga motorista ang MMDA kaugnay sa mga kalsadang isasara para sa APEC. Mula hating gabi sa Lunes, November 16 hanggang hating gabi ng November 20, sarado ang iba't ibang bahagi ng kahabaan ng Roxas Boulevard, Quirino Avenue, Century Park Street, Mabini Street, Adriatico, P.O. Campo, M.H. Del Pilar Street at Pedro Hill sa Maynila. Sa mga galing sa hilagang bahagi ng Maynila at gustong pumunta sa southbound lane ng Roxas Boulevard, maaaring kumaliwa sa P. Burgos at kumanan sa Maria Orosa o Taft Avenue. Sa mga galing naman sa Katimugan at gustong pumunta sa northbound lane ng Roxas Boulevard, kumanan sa Buendia at kumaliwa sa Taft Avenue. Sa mga dadaan sa P.O. Campo galing Taft Avenue, kumanan sa Adriatico at saka kumanan sa Leveriza at tahakin ang Quirino Avenue. Sa mga dadaan sa President Quirino mula Osmeña Highway, gamiting ruta ang Taft Avenue. Mula Del Pilar Street naman patungong Roxas Boulevard, kumaliwa sa Quirino Avenue patungong Taft. Nakaposisyon na rin ang mga pulis at iba't ibang ahensya ng gobyerno sa mga lugar na pagdarausan ng APEC meeting, gaya ng mga hotel na tutuluyan ng mga leader at ang Roxas Boulevard. Gumagana na rin daw ang command center. Few exercises that's remaining hanggang Saturday will be 100% by then. So ngayon sir, mga ilang percent pa lang by this time? Mga 98 pa lang siguro. Bago mag-alas 5 ng hapon, ininspeksyon ni Pangulong Aquino ang mga X-ray machines sa arrival area ng NAIA Terminal 1. Dito ipiniliwanag ng mga opisyal ng NAIA kung paano nadedetect ng mga makina ang mga ipinagbabawal na kagamitan. Ininspeksyon din ng Pangulo ang pasilidad ng paliparan at inalam ang mga paghahanda nito. Bukod sa NAIA, sinilip din ng Pangulo ang mga lugar na pagdarausan ng APEC, gaya ng PICC, MOA Arena, pati na rin ang Villamor Air Base. Ininspeksyon na rin sa Camp Crame ang nasa 50 sasakyan na gagamitin ng mga delegado. Nasa maayon sa kondisyon daw lahat ang mga ito at may nakakabit na ring plaka ng APEC 2015. Pero bukod sa seguridad at planong pang-trapiko, nakahanda na rin ang mga barong Tagalog na susuotin ng mga dadalong leader. Ayon sa designer nitong si Paul Cabral, magkakaiba ang disenyo ng burda ng mga barong para sa bawat pinuno. Ang tanyag ng St. Petersburg sa Moscow ang inspirasyon sa barong ng Russian President Vladimir Putin. Autumn leaves naman ang para kay Chinese Taipei leader Ma Ying-jeou, habang ang kanyang asawa ay magsusuot ng damit na may burda ng plum blossom, ang national flower ng Chinese Taipei. Katutubong sandata ng Sarawak sa Borneo ang maaaninang sa barong ng Malaysian Prime Minister Najib Razak. Mga magarbong moske naman ang inspirasyon ng barong ni Sultan Hassan al-Bolkiah ng Brunei. Hango sa Renaissance furniture design naman ang barong na isusuot ni US President Barack Obama. Isang buwang siniliksik ni Cabral ang disenyo na aangkop sa kultura ng bawat bansa. Although I want my barong to be very Filipino, gusto ko din naman yung pag nakita lang yung barong, makaka-identify yung mga economic leaders. This is for me.
Ma'am Jess, kanina rin nakuhanan din natin dito mismo sa ating kinaroroonan sa EDSA ang set pa ng mga sasakyan na yan, na yung nakikita na karagdagang mga sasakyan na gagamitin po ng mga delegates natin para sa APEC meeting. Inaasahan kasi na early next week ay darating na ang mga delegado mula sa iba't ibang bansa. At bukod nga riyan, Ma'am Jess, dito sa EDSA na magkakaroon ng APEC lanes, magkakaroon din po ng APEC lanes sa Rojas Boulevard at sa iba pang area sa Manila, gaya na lamang natin nabanggit earlier kanina. Ma'am Jess. Marisol, in general, ang dapat i-avoid ng mga kababayan natin, yung mga hindi naman importante ang lakad, itong Manila area, itong PICC, Rojas Boulevard, yung malapit dun sa Sofitel, yung MOA, pati na rin ang Villamor, Makati, kasi may mga heads of state yata na nakabilet sa ilang mga hotel sa Makati hanggang dito sa EDSA Shangri-La, di ba? That's right, Ma'am Jess. Yun talaga yung paalala ng ating gobyerno. Kung wala rin lang naman mahalaga o mga importanteng lakad, huwag nang magpunta doon sa mga lugar nga na ating mga binanggit. Yung mga sinasabing mga place of engagement gaya ng PICCL, definitely sarado po yan at wala talagang padadaanan. Although inaasahan naman na magiging maluwag ang traffic dahil nga holiday yan at inaasahan na magsusuwian sa mga probinsya. Pero ganun pa rin ang reminder po ng ating mga otoridad na umiwas na magpunta sa mga lugar na yun para hindi na maabalat, hindi na magkaroon ng problema dahil ano pa man ang pilit nila talagang napakahigpit ng seguridad ng kanilang ipapatupad. Pag bawal daanan, bawal po talagang daanan. Ang EDSA ba, yung southern part lang siguro yung medyo apektado, from Makati o EDSA Siang, kasi may nakabilet din yatang head of state sa EDSA Siang, upwards, towards the south. Dito sa may northern part, maapektuhan din ba ang EDSA northern part? Marisol, ano ang advisory? Actually, Ma'am Jess, normal po ang traffic dyan. Ang magsisimula lang kasi ang APEC lanes mula doon sa binanggit niyo po sa EDSA Siang kung saan may nakabilet na isang world leader. So mula doon, both south at northbound lane ay yun po ang magkakaroon ng APEC lane, which is yung dalawang most inner lane po doon. But the rest, before reaching that point, mula po sa north ay maayos naman po, normal yun, madadaanan po yung 5 lanes na yun, both sides po, Ma'am Jess. Both directions, I mean. Okay, pero maaga pa lang kasi nabisuhan ng mga kababayan natin na yung mga hindi naman na kailangan pumasok, magbakasyon na muna sa probinsya dahil ang gusto ng gobyerno ay decongest itong Metro Manila for the APEC Summit. That's right, Ma'am Jess, talagang paulit-ulit ang kanilang paapela, na kung walang mga mahahalagang lakad, wag nang pumunta sa mga lugar na ating nabanggit, wag na rin magbebiyahe doon para hindi na nga sila makadagdag dahil talagang yun nga, gagawin talagang mas smooth talaga ito para sa ating mga delegado. Dahil sa katunayan, Ma'am Jess, sunod-sunod na nga ginagawa nilang tawagin nating convoy run dahil talagang inuurasan nila ang pagdating ng bawat delegates mula doon sa kanilang lugar kung saan sila nakabilet sa mga hotel, papunta doon sa mga place of engagement kung saan gaganapin po yung mga ministerial or APEC meeting. Kaya nga itong mga lugar maaga nating inaanunsyo para magkaroon na rin sila ng warning. Actually, Ma'am Jess, itong mga barrier na nasa EDSA, originally, naka-schedule dapat ito ng Monday next week, November 16, ng madaling araw. But as early as yesterday, inilagay na itong mga harang para at least ngayon pa lang daw, naka-mindset na ang mga motorista na this is what you're going to expect next week para hindi na raw magkagulatan. Bagamat 1 lane lang po ang sinara dahil next week ay talagang 2 inner lane ang isasara para lamang daw mawarningan na ang iba na wag na rin lang dadaan sa EDSA dahil kumbaga expect na lang ang heavier traffic kung sakaling same amount or same volume of sasakyan yung mga dadaan doon dahil yun nga exclusively para lang po sa mga APEC accredited ang 2 innermost lane na yon sa EDSA, Ma'am Jess. Kaya pala hanggang Quezon City ngayong araw na to, hanggang doon sa Commonwealth, napaka-traffic, daming mga truck. Siguro ito yung epekto, kahit Lunes pa yung umpisa ng APEC. So ibig sabihin yan, Marisol, beginning today, Wednesday, Thursday, Friday, working days pa, pero ganito na siguro yung traffic, hanggang Biyernes, lalo na siguro sa Biyernes, dahil nga may mga inilagay ng harang sa EDSA.
asahan na talaga yan, Ma'am Jess, na kumbaga mindset na rin natin ang ganito na talagang sitwasyon na ating bubunuin, hindi lamang sa EDSA, kundi sa mga ibang langsanan, like what you mentioned, Ma'am Jess, sa Commonwealth, araw-araw ho natin binabaybayan, talagang ramdam na ramdam natin ang epekto doon. So asahan na nga rin natin na mula bukas hanggang sa mga susunod, talagang ganun ang magiging sitwasyon. Kaya if I may echo, laging pa-apila po ng ating gobyerno na talaga daw hong maaga naman sila talagang nagpasabi sa ating mga kababayan na talagang makakaranas tayo ng mga inconveniences para sa paglatag ng seguridad. At eto na nga yun, Ma'am Jess, atin ang nararamdaman ngayon. Pero meron mga nakakaintindi, pero meron din talagang, sabi nga nila, talagang abala nga itong ginawa. Sana daw, ipinatupad ito next week na lamang daw at hindi ngayon total malayo pa naman daw ito. So again, ang sinasabi lang ng ating gobyerno, talagang pasensya na. Total, kumbaga mangyayari daw ulit ito after 22 years. So ngayon lang naman daw ito nangyari. So pagpasensya na lamang daw ang ganitong mga inconveniences sa ating mga kababayan, Ma'am Jess. Maraming salamat sa iyo, Marisol Abduraman.